Nasaan na itong 18 ex-Marines? Nagtatago na ba sila mga tol? Kasi sa araw po na ito, ibinalita ng GMA News at iba pang mainstream media na sila po ay sinusupwena na ng National Bureau of Investigation, meaning iniimbitahan na po silang humarap sa NBI para po magbigay ng kanilang panig kaugnay po ng kanilang mga akusasyon na binanggit sa kanilang naging press conference noong February 24, 2026. But unfortunately, hindi na po sila nagpapakita sa araw po na ito. In fact, dapat nga po sila ay tatanggap ng award mula po sa isang grupo na kilala pong anti-Marcos or anti-government sa kasalukuyan pero pro-Duterte. No? Kaya tuloy, merong nasasabi si Ramon Tulfo sa kanila Pero bago natin basahin yung mga sinambit ni Ramon Tulfo kaugnay po ng mga sinasabi nito pong 18 ex-Marines po na ito, puntahan muna natin ang balita. Ayon po sa GMA News, mga subpuena para sa 18 na personalidad, Baligod, Defensor. Yan, just in, nasa 20 hanggang 30 na subpuena ang pinirmahan umano ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa tinaguriang 18 Marines at iba pang personalidad. Bukod sa mga sinasabing Marines, pinadalhan din umano ng subpuena sina Attorney Levito Baligod, dating Representative Mike Defensor at ang abogadong nagnotaryo sa affidavit ng 18 personalidad. Ayon kay Matibag, dineputize sila ng ombudsman para magsagawa ng investigasyon sa mga personalidad. Kaya bukod sa pag-i-issue ng subpuena, nagsimula na rin sila ng pangangalap ng ebidensya. Nagtataka lamang tayo ngayon mga tol. Pagkakataon na sana ito ng 18 ex-Marines po na ito na palawigin yung kanilang mga sinasabi. Kung sila po yung nagsasabi ng katotohanan, dapat i-take na nila tong opportunity na ito at pumunta sila sa NBI nang sa ganon, yung mga binabanggit nilang mga pangalan sa kanilang naging press conference last February 24, 2026 diyan po sa Club Pilipino ay madiin na once and for all. 'Di ba? Ganun lang naman kasimple 'yun Kung ikaw ay nag-aakusa, tapangan mo na, total lumabas ka na Pero ang tanong, nasaan na sila? Nasaan na itong 18 Marines na ito? Or sabihin na lang natin kuno kasi ang pagkakaalam natin sa Marines matatapang. Ngayon, nagtatago na. Para silang si Orly Gutesa matapos lumabas, nagtago na. Dito po sa balita ng GMA News Online, 18 Marines now in hiding due to security threats. Anak ng teteng na yan. Yan na naman ang dahilan. The 18 alleged former members of the Philippine Marine Corps who claimed to have delivered cash to personalities and public officials are now in hiding amid threats to their security, the United People's Initiative said Friday. Dahil sa security threat, kailangan nilang hindi maging visible lagi. Yung word na nagtatago, yes, nagtatago sila dahil may threat. UPI Secretary General Retired Captain Ray Baleros Jr. said in Mark Makadladlad's DZBB Super Radio Report. Valero said, all 18 of them received security threats. Talaga lang anyway, yan ang dahilan nila Dahil dyan, eto tuloy, nasasabi ni Ramon Tulfo sa kanila. Ano ang sabi ni Ramon Tulfo kanina? Kung kahapon ay 10 lang mula sa 18, I believe 11 kahapon Pero sige, gawin na natin 10 na lang. No? Yung kasama ni Mike Defensor. Ilan to? Bilangin niya natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nga lang. No? 10 na lang pala yung nagpakita kahapon sa naging press conference ni Mike Defensor diyan sa Valle Verde. Nasa na yung 8? Hindi natin alam. Baka nauna nang magtago. Sabi pa dito nagpakilalang mga dating kasapi ng Philippine Marines ang dumalo sa press con. Ngayong araw ay wala ni isa sa kanila ang sumipot sa dapat sana'y parangal na igagawad sa kanila. Sinabi ni United People's Initiative
Secretary General Captain Ray Valeros, retired, na nagtatago na raw ang nasabing mga Marines dahil sa banta sa kanilang buhay. Pero sinabi naman ng kanyang Tweety Bird na umatras na ang nasabing mga nagpakilalang Marines dahil napagtanto nila ang lalim ng problemang kanilang pinasok. Patay. Ay nako, bukod dito, ay nabisto na rin talaga ang mga naging kasapi ng Philippine Marines. Ang ilan sa kanilang samantala, marami rin sa grupo, bukod dito ay nabisto na rin na hindi talaga mga naging kasapi ng Philippine Marines ang ilan sa kanila. Samantalang marami na rin sa grupo ang nahaharap sa iba't ibang kaso kaya sila ay dishonorably discharged sa serbisyo. Isa lang sa dalawa ang maaaring dahilan sa di nila pagdalo. Kulang yung binayad sa kanila o pulpol yung abogado nila na si Levito Baligod ayon sa kanyang Tweety Bird. Alam niyo mga tol, ganito kasi yung naging sitwasyon after po nung kanilang press conference noong February 28 ay noong February 24. Immediately nag-react ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Siyempre, hindi matatanggap ni dating Senador Antonio Trillanes na yung pinaghirapan nila para tulungan yung mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte ay mababaliwala yung paghahanap ng katarungan o didiskarelin ng mga ito yung paghahanap ng katarungan sa International Criminal Court. Dahil ang mga pahayag po nitong 18 ex-Marines po na ito ay mapanirang puri hindi lamang kay dating Senador Trillanes kung hindi sa mga nag-imbestiga na prosecutor ng ICC. Kaya nung araw mismo na yon, sinabi ni Trillanes na kanya pong sasampahan ng kasong cyber libel itong sina Mike Defensor, Baligod at saka tong 18 ex-Marines at iba pa. At kahapon, tinutuon na po iyan ni dating Senador Antonio Trillanes. Sinampahan niya po ng kasong cyber libel o samut-saring mga kaso, wala pong partikular na binanggit doon sa balita. Kung hindi samut-saring kaso, ito pong mga binanggit po nating pangalan at kasama na po doon sa mga sinampahan kahapon, si Jason Sa, si Lorraine Badoy at saka si Cathy Binag. But prior to that, nung isang araw, si Secretary Eduardo Año, ang ating National Security Advisor, ay nagsampa rin po ng kaso dito po kina Mike Defensor, Levy Baligod at saka 18 ex-Marines po na ito. Dahil sa paniniwala ni NSA Eduardo Año, sinisira po nito ang kanyang iniingatang reputasyon. No? Balikan po natin yung naging interview kay Secretary Año. Kaugnay po ng kanyang mga sinampang kaso sa mga personalidad po na yan. Kaya marahil, totoo yung sinasabi nito pong si Ramon Tulfo. Napagtanto na nitong mga ex-Marines yung kanilang pinasok na problema. At ngayon, samut-saring kaso na po ang nag-aantay po sa kanila. Ang tanong, hanggang saan sila tutulungan ng mga nasa likod po nitong ex-Marines po na mga ito? Sa paniniwala po ni dating Senador Antonio Trillanes, ang nasa likod ng paglabas nila ay ang Duterte camp. Kaya ang malaking katanungan dyan, hanggang saan sila tutulungan ng Duterte camp? Balikan natin ang interview kay Secretary Año. If you remember, sinama nila ako doon sa affidavit, ang signed affidavit, and that is really malicious and fabrication and bereft of truth. So I have to protect my name, I have to defend my honor, because I will not sell my name to anyone or to any amount. So that is really a malicious imputation. So nag-file ako ngayon, this is just the first, no? May mga succeeding cases pa ako na ipapile. Ang ipinal ko ngayon ay Article 154, which is unlawful means of publication or unlawful utterances. Yung tinatawag nating fake news, fake publication.
This is in line also with the RA 10175. Uh, this is the Cybercrime Prevention Act of 2012. That is, if you are uttering any publication, lithography, or using the means of information and communication technology or any false information, that would actually endanger public order or cause damage, or that will cause or damage the credit or interest of the state. So yun yung mga pinay ko na nakaso. Ando naman yung mga elements of crime, no? Una-una, yung mga offenders ay gumawa ng publication that we will say news. Pagkatapos, gumamit siya ng print, lithography, or any other means of publication. The news is fake, and then likewise, they use information and communication technology. And at the same time, it endanger public order and also cause damage to the interest or credit of the state. Ano pa po yung kinagagawa? Napiprepare pa rin ako ng cyber libel at saka perjury. Makikita ninyo doon, may isang linya lang doon na sinabi. You see mga tol, kung gaano kabigat ang pinasok ng mga ex-Marines po na ito na problema. Ngayon, may mga tatanga-tangang DDS na sinasabing ayaw daw po natin ng katotohanan. Naku naman, ang tatanga nyo talaga. Dapat lahat po tayo naghahanap ng katotohanan. Pero hindi pa pwedeng half truth, half lies. No? Hindi pa pwedeng magsasabi ka ng katotohanan at the same time, magsasabi ka ng kasinungalingan. At yun ang tinutukoy natin dito. Kung totoo talaga ang mga sinasabi nila, panindigan nila ngayon. Kasi may mga nagre-react na tao, katulad po nitong si Eduardo Anyo. Nag-react siya dahil sa paningin niya, sinisira yung kanyang reputasyon. Ngayon, kung sinasabi niyong dahil umamin si Secretary Boying Remulla noon at ngayon ombudsman, at totoo na yon, walang problema. Pero hanapin natin talaga kung ano talaga yung katotohanan. Totoo ba na si Secretary Anyo tumanggap ng pera na nakalagay sa paper bag? Totoo ba na si Congresswoman De Lima tumanggap ng pera na nakalagay sa paper bag? Totoo ba na si Antonio Trillanes ay tumanggap ng 2 milyong dolyar? Totoo ba yung 805 billion pesos na kung saan meron pong nagtanong kay Fiscal EJ na isang DDS at sunog yung DDS po na ito sa napakagandang legal explainer ni Fiscal EJ. Ito po yung tanong ng isang DDS. Magalang naman siya kay Fiscal EJ. Pero parang merong anong tawag doon? Pang-aasar ba? No? Meron na po ba kayong vlog ukol sa Brave 18 Soldiers, Sir Fiscal EJ? Yung tanong niya. Had you watched Jessica Soho regarding sa Brave 18 Soldiers? Brave daw, ano? Pero ngayon, nagtatago na. How do you think it were all lies? I think mahihirapan po kayong mahanapan ng butas mga sinasabi nila. Dahil for me, they were really part of the security details of Saldico and they are part of the Maleta Deliveries Operation. O yun lamang po ang dahilan niya. Dahil part sila ng security details sa Saldico at part ng Maleta Deliveries Operation, kapanipaniwala na lahat ng mga sinasabi nitong 18 soldiers. Pero ito ngayon ang sagot ni Fiscal EJ. Sunog. Ito pong DDS. Sabi po dito ni Fiscal EJ, legal explainer, the Bagman Affidavit of the 18 ex-Marines. Ang 36-page joint sworn statement ng 18 ex-Marines ay isa sa pinaka-explosive na dokumento sa kasaysayan ng Pilipinas. Boom, boom, boom. Sabog, sabog, sabog. Yan ang paniniwala ng mga DDS eh. Kasi talagang paniwalang-paniwala sila sa 18 ex-soldiers po na ito eh. Pero uulitin ko, hindi pa pwedeng half truth, half lies. No, dapat kung ano lang yung totoo. Ang problema, ang dami nilang kasinungalingan na binabanggit eh. They claim they transported billions in kickbacks from flood control projects directly to the doors of the highest officials in the land. Pero sa mata ng batas,
explosives does not mean airtight. Narito ang breakdown ng mga nakikita kong butas at legal hurdles ng affidavit na ito. Number 1, ang 18 affiants ay may halos identical na kwento at wordings. Ay, before I forget, nakalimutan ko itong 18 soldiers po na ito, ex-soldiers, 6 daw po dito, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, ay humaharap sa kasong murder. Pero nagtataka lamang ako, bakit malaya yung 6 na yon kung meron pong kasong murder na? O baka pa lamang nasa proseso pa lamang ito ng pagsasampa ng kaso. Sana mabigyan ng linaw yan ng ating ombudsman. Kasi ang murder ay no bail recommended offense po yan. Ibig sabihin, hindi ka makakapagpiyansa kapag ka meron ka pong kinakaharap na murder kung malakas ang ebidensya laban sa iyo. Usually, malakas ang ebidensya kapag ka murder ang naisasampang kaso. Kasi simple lang naman yun Nakapatay ka ng tao na merong qualifying circumstances. Ibig sabihin, hindi siya pangkaraniwang pagpatay lamang. Yung qualifying circumstances, halimbawa po niyan, pagtatraidor, treachery, evident premeditation, pinagpalanuhan mo, o kaya in a consideration of price, reward, or money, meron pong binayad sa iyo para patayin yung tao. Among other things, napakarami pong qualifying circumstances as enumerated under Article 248 ng ating revised penal code defined as murder. Pero balik po tayo dito sa affidavit. Hindi natural na 18 different individuals have the exact same perception and vocabulary. This makes the document look like a lawyer's script. Yun nga ang problema dito No? Sa katamaran daw nitong si Levy Baligod, ayon po kay Attorney Wilfredo Garrido, pinagsama-sama na lamang yung mga affidavit ng 18 ex-soldiers po na ito. Rather than a collection of genuine personal observations, isang witness lang ang mabulol sa cross-examination, pwedeng madamay ang credibility ng lahat. Ikalawa, logistical impossibility. The affidavit claims a total of 805 billion pesos was delivered in suitcases. Physical cash is heavy. That amount in 1,000 bills weighs roughly 805 metric tons, moving 800 tons of cash through high security areas like Forbes Park and Malacanang 3 to 4 times a week without any CCTV footage, RFID logs, or neutral witnesses is a hard sell in court. That scale of movement would likely require multiple vehicles, loading operations, and manpower, not merely a few SUVs. Idagdag ko na rin dito sa logistical impossibility. Ang sinasabi po sa dito po sa naging pahayag ni Senator Ping Lacson, I forgot the exact term yung kanyang naging pahayag sa sesyon ay it will take them more or less 5 years para po matapos ito pong pag-deliver daily. Kung ganyan po kalaking pera ang pinag-uusapan. Di ko maalala yung eksaktong term kung ano yung tawag sa ganong pagsasalita sa pakitulungan nyo nga ako mga tol sa pagsasalita sa session, yung nagdi-deliver ka ng iyong talumpati while in session diyan sa Senado o sabihin na rin natin sa House of Representatives. Di ko maalala yung termino pero baka kayo matandaan niyo, pakipaalala po ninyo sa akin. And ito pa, sinabi pa dito ng piskal, security controlled areas also maintain entry logs, guard records, and access protocols. Ayun, hindi, not privilege speech. Parang merong, sige, tama yata, privilege speech yung termino. Thank you, paring iyan, maraming salamat. Tuloy ko po yung binabasa natin, security controlled areas also maintain entry logs, guard records, and access protocols. If the whistleblowers say they delivered on a specific Tuesday, but the official PSG logbook or the village security gate shows no record of their vehicle entering the duty roster, becomes useless. In court, official security records typically carry greater evidentiary weight than privately prepared duty rosters. Nakikita niyo yung kahalagahan
ng mga records po na yan, bago ka makapasok sa Malacanang compound, dadaan ka sa main gate. Pagdaan mo pa lang sa main gate, may mga PSG na po doon at nire-record na po yung mga pumapasok ng mga sasakyan sa Malacanang compound. Ikatlo, secret operation versus physical reality. Pero secret operation yan, fiscal. So walang trail of evidence dapat. O, ito na. Yes, but even clandestine operations still obey physical and logistical constraints. Moving large volumes of physical cash inevitably creates traces like bank withdrawal records. Cash of that magnitude must originate from somewhere. Saan ang galing? Sa madaling salita, yung pera. Transport logistics. Large-scale movement requires vehicle and coordination. Imposible na wala man lang silang maipapakitang ebidensya mula doon sa pinanggalingan ng pera hanggang doon sa pinagdalhan ng pera na sila'y nag-move from one place to another. Sa dinami-dami po ng mga CCTV ngayon across the country, imposibleng wala silang maipakita. Kung makakapagpakita sila ng kahit isa man lamang na CCTV, baka mas kapanipaniwala yung kanila pong mga pahayag. Ikatlo, external surveillance even if internal cameras are disabled nearby properties, streets, ito na yung sinasabi natin, or establishments may have CCTV systems. No? Bawat barangay nga ngayon, halos mga tol, merong mga CCTVs. Di ba? O kung nag-deliver sila, diyan po sa Malacanang, o kaya doon sa Ilocos Norte, kung saan sinasabi nilang dililiberan nila yung bahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mula doon sa lugar na pinanggalingan nila, kahit isang barangay lamang ang kunan nila ng CCTV, ito kami ng mga panahong iyon, nagdi-deliver, ito yung sasakyan namin, dumaan kami dito. Di magiging kapanipaniwala pa, pero wala silang maipakitang mga ganon. Sustaining such a large-scale operation for years without any independent trace would be extremely difficult to establish in court. Itong ipinapaliwanag po dito ni Fiscal EJ, hindi niya po ito opinion. This is legal explainer kung gaano i-stand itong affidavit ng mga 18 soldiers na ito. Kasi yun yung pinalalabas dito nitong Glenn Juarez Kaya siya nagtatanong kay Fiscal EJ. Dahil sa paniniwala niya, mahirap daw hanapan ng butas yung mga sinasabi ng 18 soldiers. Pero nakakatatlong paragraph na po tayong binabasa dito or tatlong set of explanations na, pero lahat mukhang puputok na kagad dito sa nagtatanong kay Fiscal EJ. Ikaapat, personal knowledge versus hearsay. The appearance state that each suitcase contained 48 million. But unless they personally opened, counted, or verified the contents, their knowledge of the amount may be considered hearsay. No? Hindi pwede yun. Ipagpapalagay mo lamang na 48 million pesos or more or less 30 million pesos to 70 million pesos yung laman ng mga suitcases. Di ibig sabihin wala kang personal na kaalaman, at kung wala kang personal na kaalaman, hindi pwede yun na mag-stand sa korte kasi hearsay. Tuloy tayo. Legally, they can testify that they carried bags, but proving the bags contained money and the exact amount requires direct personal knowledge or corroborating evidence. Without photographs, documentation, or direct verification, the defense could argue the bags contained something else entirely. Ikalima, missing chain of custody. The affidavit mentions a duty roster kung sino ang naka-duty, but it lacks a delivery ledger kung sino ang tumanggap. While this duty roster looks official, it only proves one thing: they were at work. The affidavit claims deliveries were made to Aguado or Forbes, but it often fails to name the specific human being who opened the door and took the bag. Walang receiving signatures or delivery receipts for the cash. High-ranking officials rarely receive bribes personally. At the gate, imposible namang si Romualdez o si BBM ang personal na tumanggap. Kaya dapat, kung talagang kapanipaniwala itong sinasabi ng 18 Marines, meron man lamang silang sabihin, merong Juan de la Cruz doon, babae siya o kaya lalaki siya, pagka Juan de la Cruz, lalaki, na tumanggap ng pera, pero wala silang particular na pahayag sa ganun. Okay?
If they didn't name the specific staff or aides who took the bags, the link to the big fish remains purely circumstantial. You cannot just say, the office of the president received it. You must identify the natural person, the aide, the butler, or the chief of staff. Ika-6, anecdotes versus accounting. In the Janet Napoles case, the smoking gun was Ben-Hur Louis' meticulous ledger, a notebook showing dates, amounts, and signatures. In comparison, the 18 ex-Marines are offering anecdotes, kwento, not accounting. Hindi pa pwede sa korte yung kwento lamang. Dapat meron talaga kayong basihan na noong mga panahong iyon, ito yung mga dinideliver ninyo. Isa sa mga maaaring maging patunay niyan, yung susunod na babanggitin dito ni Fiscal EJ, the group chat. Pero before that, 805 billion is too much money to manage by a word of mouth. In a professional criminal enterprise, there is always a double check system to ensure the bagmen don't steal the money themselves. The fact that there is no internal delivery log or clandestine receipt makes the claim of organized bribery look unorganized and easy to dismiss in court. Ito na, group chat. Ito nga yung pinupunto dito. Kung talagang totoo ito, dapat ipakita nila as simple as, Ma'am Jessica Soho, for example, in-interview sila eh. Ito yung group chat. The affidavit mentions a group chat used as a dispatch center where instructions were sent, including destinations, number of suitcases, and personal assignments. However, from a legal and forensic standpoint, simply having a GC in the affidavit isn't the checkmate it sounds like. A mere printed screenshot is not evidence. Screenshots are incredibly easy to manipulate or edit using apps that mimic that interfaces. Para maging mas malakas ngayon, dapat yung mga sinasabi nilang miyembro ng group chat, may mga cellular phones yan. Yung 18 na yan, dapat may mga cellular phones sila na nagsasabing meron silang group chat. Meron ba may isa sa kanila nagpakita kay Jessica Soho for that matter? Wala. Ha? Kung meron nagpakita sa kanila, medyo malakas na ebidensya yun. Ay, totoo nga, meron kaming group chat. Ito, ma'am, nakikita niyo po yung thread ng conversations namin dito simula po nung kami nag-deliver ng pera hanggang sa magkabulilyasuhan na. Nandito lahat yan sa group chat, Ma'am Jessica, pero wala silang ganon. Okay? For this to be ironclad, the NBI or a forensic expert must perform a physical extraction from the actual mobile phones of the 18 men. They need to verify the digital fingerprint that proves a message was actually sent on a specific date. If the messages aren't there, then the screenshots can be dismissed as fabricated. My verdict, eto na, kung saan sunog na sunog ito pong DDS na si Glenn Juarez. The affidavit is strong on narrative but weak on forensic proof. Ibig sabihin, madaling paniwalaan kuno sa mga hindi nag-iisip ng tama o hindi ginagamit ang kanilang utak. No? Pero kung ginagamit mga utak mo, hindi ka dapat basta-basta naniniwala. Ha? It was designed for the court of public opinion. Nauunawaan mo, Glenn Juarez, at sa lahat ng mga DDS, it is designed for the court of public opinion, but it may struggle to survive the ombudsman or Sandigan Bayan. Now, ito na ngayon ang oportunidad ng 18 soldiers. Babalik tayo sa invitation or supwena sa kanila ng NBI. If they are telling truth, napakasimple lang yan. Pumunta sila sa NBI, panindigan nila yung kanilang mga sinasabi na katotohanan. Panindigan nila yung paninirang puri na ginawa nila kay Secretary Anyo, yung paninirang puri na ginawa nila kay Congresswoman Leila de Lima, yung paninirang puri na ginawa nila kay Antonio Trillanes. At ito pong si Senador Trillanes o dating Senador Trillanes, meron pong interview kanina sa kanya. Panoorin, pakinggan po natin ito mga tol. Kausapan na nga natin ang ating former Senator Antonio Trillanes IV. Senator Sonny, good morning! Danny Atrica po sa programang Balita Patan. How are you doing, sir? Good morning. Magandang umaga po sa inyo kasama si Danny at Miss Rika. Thank you po. Senator.
Opo. Senator, ba't naka-phone ka? Hindi ka nagpunta dito sa studio. Ako yung nagtatampo. Gusto ko nga sa studio eh. Oo. Para mas maganda nga Oo, interaction. Oo. Kaya nga. Andito po sa traffic eh. Ayan, yun talaga ang mahirap sa traffic sa Pilipinas. Anyway, Senator, thank you for joining us this morning po, no? So, diretso na po kami dun sa pagsasampa po ninyo ng kaso. Dahil hindi lamang po itong... Perjury. Oo. Kanya yung sinampa. Hindi lamang po itong perjury sa 18 ex-marines ang iyong isinampa, di po ba? Dahil pati po dun sa... Kay Atty. Barigo, tama po ba? Oo, Meron ka rin po tama. isinampang kaso? Opo. So, yan po yung initial. Oh, by the way, hihingi po ako ng tulong muli sa inyo, mga tol. Huwag niyong kalilimutang mag-like. 925 ang nanonood po sa atin ngayon, no? Sa Top 1 Live channel po natin. Like po tayo. 312 pa lang ang likes. Baka pwede naman maglambing sa inyo. DDS ba kayo? Kasi mga DDS lamang ang hindi nagla-like sa akin, mga tol. Nakakahiyang maging DDS. Yung mga kilala po natin DDS, ay tinatanggi na sila ay DDS. Si Bong Suntay, pinaka-latest po doon. Tinanong siya, DDS po ba kayo? Hindi po ako DDS. Kaya kung hindi kayo DDS, mag-like po kayo. Batch na kaso. Kasi yung mga abogado ko po ay prepare pa rin ng panibagong batch ng kaso laban sa kanila. Dahil marami palang counts ng ng cyber libel. Tingnan nyo kung gaano kalaking problema dinala ng mga ex-marines na ito sa kanilang sarili. No? Samot-saring mga kaso ang kanilang kakaharapin. Tapos hindi lamang dito sa Pilipinas kasi sinasabi din ni dating Senador Trillanes na sila po'y pwedeng masampahan ng kaso sa International Criminal Court for obstruction of justice. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Perjury at yung iba pang kaso. Yan po. Opo. So, ngayon po na na-file na po itong complaint na ito. Ano po ang inaasahan po ninyong mangyayari doon sa statements na inilabas nitong 18 mga ex-marines na ito? Ito po yung dahilang pagkakataon. Kung ano man yung hawak nila, ilabas nila. Di ba? They have to prove yung kanilang mga mabibigat na allegation kasi kailangan na ganito eh. Otherwise, hindi magtatanda. Oho. Ganun na lang. They will just demolish reputations. And ang pinakamabigat nito ay yung ICC processes ay lalagyan nila ng duda, no? Yung dudungisan nila yung integrity ng ICC investigations. Tapos nilagay pa nila sa pahamak tong mga testigo dito po sa ICC case na ito. Parang kung naalala ko ng tama, Senator Sonny, no, parang nag-mention din sila ng pangalan ng mga ICC members na pumunta umano dito sa ating bansa. Is that a form of pag-violate ng safety ng mga ito? Yun po. Violation yan ng Article 17 ng Rome Statute. Ngayon, kung sasabihin ng mga nakikinig sa atin na hindi na applicable sa atin yan dahil tayo ay hindi na miyembro. Pero ganun. Ito, nasagot na yung tanong natin kahapon. Kasi tinatanong natin, paano magiging sakop ng ICC kung tayo po hindi na miyembro ng ICC for obstruction of justice? Ito pong mga personalidad na ito. Dito, sinagot na ni dating Senador Trillanes. Yun po ang polisiya nila. Kahit una-una meron silang jurisdiction sa atin nung tayo ay miyembro pa 2011 to 2019 at yan ay tinatigan na ng Korte Suprema natin mismo. Nagbigay na sila ng ruling about it. Tapos kahit na hindi tayo miyembro, kahit saang parte ng mundo, pagka naging sagabal ka sa investigasyon or nalagay sa panganib yung mga investigador nila, mga testigo, ay yan ay pwede nilang kasuhan ng obstruction of justice. Sa kanila po manggagaling yan. Mayroon na mga previous cases na ganyan mismo ang nangyari. In-out nila, identify pinangalanan, binigay ang picture, pati mga testigo, pinangalanan. So, wala akong purpose yun Di ba?
So yan po ang kailangan nilang kaharapin din in the future. Mhm. Oo. Pero kahapon, napanood ko yung press conference nila. Ano ho masasabi niyo? Although, di ba, parang suportado pa sila ni former Congressman Mike Defensor, tapos itong media personality si Jay Sonsa. At pero nakakagulat din, nandun din si General Esperon, na dati rin, di ba, nakasama niyo rin yan sa military. Ano ho ba ang feeling niyo na, well, of course, these are people identified with the Duterte group, Senator. Yes. Kaya nga makikita nyo rin yung destabilization angle. Hindi lang ito ordinaryong press con o expose. Kasi, gaya nga nung mga nasabi ko, di ba ang perfect time para lumabas itong 18 na ito, kung talaga nagsasabi sila ng totoo, dapat sinabayan nila si Gutesa. Tama. Di ba? O, sana no, umatras si Gutesa, di lumabas sila, pinatotohanan nila kung totoo yung sinasabi nila. Kung talaga matatapang sila yun, that was the right time. Pero ngayon nakita nyo, may mga ganito na. O, ang tanong dito, magkano ba? Di ba? Magkano ba ang dahilan? Naniniwala ba kayo na mayroong pong kapalit na pera ito, mga tol? Kasi babanggitin din dito ni Trillanes na ang nasa likod ng paglabas ng 18 soldiers po na ito, ex-soldiers, ay ang Duterte camp. No? Paki-comment nyo dyan sa chat area kung kayo po'y naniniwala na merong kapalit itong pera at naniniwala din ba kayo na Duterte camp ang nasa likod nila? Tuloy po tayo sa pakikinig dito, mga tol. So, ito, pero yung paglabas nila, General Esperon, tapos itong meron ding manifesto of support na sinasabi na marami namang nagde-deny na kasama sila doon sa manifesto of support. Ano talaga? This is clearly a destabilization effort. At makukonek na natin yan dito sa pagsimula ng impeachment Kay VP Sara. hearing. Di ba? Yan, yung timing, mga tol. Timing ng paglabas nila, February 24, one day before anniversary of EDSA. And ito na rin po yung na-file yung impeachment complaint kay Sara Duterte at wala nang magagawa kung hindi dinggin ng Committee on Justice. Inilabas ng Committee on Justice yung kanilang schedule March 2, 2026. At kaya sa tingin ko this is my opinion, meron talagang kaugnayan ito. Unang-una sa kinakaharap na kaso ni Rodrigo Duterte kasi sinasabi ni Trillanes dito na ito ay para bigyan ng doubt yung prosecution sa ICC na sila'y tumatanggap ng suhol para lamang idiin si Rodrigo Duterte. At sa part naman ni Sara Duterte, i-divert ang attention ng public sa flood control project anomalies o yung sinasabi nilang pagtanggap ng kickback ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng iba pang mga opisyalis ng ating gobyerno at doon mag-focus instead doon sa pagpo-focus ng publiko sa impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. But they failed miserably sa intention nila na yan if ever na totoo man. No? Kasi bakit? Hindi po pinapansin ng taong bayan ngayon ito. Napansin nyo ba? Hindi masyadong pinag-uusapan. No? Mas pinag-uusapan ang balita sa impeachment laban kay Sara Duterte. Natatalakay na lamang natin ito kasi nasasabi sa mainstream media. Pero kung hindi po ito binabalita ng mainstream media, hindi ko na rin ito papatulan Kasi hindi ako naniniwala dito dahil half-truth para sa akin ang mga sinasabi ng mga ito. Kung may mga totoo man silang sinasabi, kalahati o more than half pa doon, hindi totoo. Oo, kay Sara. So, talagang desperado na ang Duterte camp. At marami kami nakukuhang impormasyon na talagang Duterte, kampo ni Duterte ang nasa likod nitong 18 ex-soldiers na ito. Hindi ito basta-basta kusang loob na talagang napagapag yung kanilang konsensya. Hindi po yan. Ano po yan? Planado po yan. Tapos ito po, sasabihin ko lang po, idagdag ko lang. Sige, Senator. Yung sinasabi nila kasing pagbantay sa ICC, diba? Sabi nila parang kinukumbinsi nila yung mga tao kasi detalyado, no? Hindi naman lahat doon nakapagbantay pero the way they're presenting it, lahat sila, no? Kung ilan man doon.
ang sinasabi ko nga, wala pong krimen na magbantay sa ICC. Trabaho yan eh. Nung time na wala silang trabaho, nagkaroon sila ng trabaho, ito yun. Ano ngayon ang masama doon? Pero dinagdagan nila ngayon ng $2 million at kung ano-anong kalokohan. Kaya nandito tayo ngayon sa kasuhan. Tingnan natin ngayon. Pero Senator, 'di ba, sabi na rin nga ni Ombudsman Remulla na karamihan dito ay talagang before ay may mga kaso rin talaga, 6 pa yata yung mga mabibigat na mga serious cases, 'di ba? Pero ang tanong ko lang kasi, nabanggit nyo kasi kanina yung destabilization. Kasi meron na rin, lumabas isang importanteng bagong witness na haharap ito sa impeachment. Alam ko sinusundan nyo ito yung impeachment kay VP Sara. Etong kay Ramil Madriaga, na meron siyang deklarasyon ngayon na merong threat sa kanya, na muntik daw siya, muntik atakihin siya sa loob ng selda. Okay, Is this something na worry kayo na talagang they will go to the point na somehow to silence Madriaga para hindi... napag-usapan na natin yan kanina mga tol, kaya hindi na po natin uulitin. Pero ang punto lang dito, sa topic po natin ngayon, nagtatago na ngayon ito pong 18 ex-Marines. Bakit sila nagtatago? Ang katwiran ng kanilang kampo, for security reason daw. Pero sa aking paniniwala, naiipit na sila. No? Dahil samot-saring kaso na ang kanilang kinakaharap. Una nang nagkaso, si National Security Advisor Eduardo Año, si dating Senador Antonio Trillanes, possibly magkakaso rin si Congresswoman Leila de Lima, at higit sa lahat, ito na, no? Kung kasinungalingan ang kanilang sinasabi, malalaman na po yan ng National Bureau of Investigation. Pinatatawag sila ngayon, dapat humarap sila. Huwag nilang gayahin si Gutesa. Kasi kung humarap si Gutesa at pinanindigan niya yung kanyang sinasabi, baka maniwala pa tao sa kanya. Ngayon, sino na lamang ang naniniwala kay Gutesa? Mga DDS. Pero the rest of the taong bayan, hindi naniniwala. Hindi kayang panindigan ni Gutesa eh. At ngayon, mukhang ganun din ang gagawin nila. Umarap sila sa publiko, nag-akusa sila sa kung sino-sino, ngayon pinapatawag sila ng NBI, hindi sila magpapakita. Di ibig sabihin, sinungaling sila. Kung hindi kayo sinungaling, magpakita kayo. Wala kayo dapat ikatakot. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.